Sa kabilang linya na po si Mayor Rex Gatchalian ng Valenzuela City. Maganda umaga po, Mayor. Pasensya na po kanina. Hi ma'am, magandang umaga. Opo. Thank you for having me. Maraming salamat. Magandang umaga rin sa nanonood sa inyong programa. Opo, Mayor, base po sa inyong suspension order, tama po ba yun? Yung business permit lang po nila ang inyong sususpindihin. Can you tell us more about this, Mayor? Tama. Ma'am, actually, ang power lang naman ng local government is to regulate businesses within its jurisdiction. So ang sinuspend lang natin, yung mga toll plaza, yung specific activity nila dito sa Valenzuela, they no longer earn the time being ended ang kanilang business permit. Kasi just like any other business, pag may nilabag ka sa alituntunin ng batas, lokal man yan o national law, pwedeng masuspend ang conditional mo na business permit. Remember, all business permits are a privilege. It's not a right. They are hinged on you following the law. But we are not suspending the entire NX operation. I have no power over that. Wala akong kapangyarihan, wala akong jurisdiction over that. Ang sa akin lang, yung specific action nila dito sa Valenzuela, which is to yung toll plaza nila. So bawal na sila mangolekta, nakataas na ang mga barrier, toll holiday tayo sa mga tolls nila sa Valenzuela City. Opo, ayan. Dagdag nyo nga po yung kautusan na magkakaroon ng toll holiday sa mga toll gate na inyong nasasakupan. Ano-ano po yung mga toll gates na mapapasa ilalim dito sa sinabi nyo pong toll holiday? At kumusta na po yung trapiko dyan sa inyong lugar matapos nyo pong ipalabas ito? Two things. Number one, the tolls are only in the area of Valenzuela. Yung importante din sa Mindanao Avenue, papasok ng segment 9. Pangalawa, yung papasok naman, dalawa, may magkasunod dyan na dalawa. Yung link na tawagin, yung papunta naman ba yun. So, tatlo yan, affected, libre ang toll dyan. And then, meron yung nasa Paso de Blanco, tawag namin Malin. That's the first exit out of Balintawak. Magkabilaan yan, left and right. And then may isa pa tayo sa barangay Lawang Bato. So yung mga yon, toll holiday doon, nakabukas lang yung mga barrier. Nakapost na rin sa aming social media accounts yung mga lokasyon nito. And also, ma'am, ano yung pangalawang, kamusta yung traffic? Well, syempre, holiday ngayon, maluwag, pero kagabi, nung binuksan natin yun, kaagad natanggal yung bottleneck. Hindi, alam nyo, sa marami kong panayam, sinasabi ko naman natin na ang traffic is an endemic, problema talaga yan sa Metro Manila. Pero lumala dahil dito nga sa palyado ng mga sensors ng NLEX, nakadagdag yon. Hindi ko sinasabi na ito na ang solusyon sa lahat ng traffic problems. Pero isa to sa makakatulong para makabawas ng traffic dito sa lugar namin. Opo, ito po yung tanong matapos nga pong mailabas yung suspension order kahapon ng 5:50 PM. Kung di po ako nagkakamali, ay libre na po makadaan ng mga motorista sa NLEX Mindanao Toll Plaza. Ang tanong po, Mayor nga, kailan nyo daw po ililift ang suspension sa NLEX at kung bibigyan pa rin po ba natin sila ng palugit? Nagkaroon na po ba ng pakikipag-usap sa inyong hanay, Mayor? Ma'am, ang sagot dyan dapat NLEX na. Kasi pag nasuspend ka, the ball is in your court. Kung gusto mo ma-lift yung suspension, kailangan gawin mo kaagad yung mga dapat mo ayusin. Kung simple lang, ayusin nila yung mga makadagdag sa masama ng traffic condition sa Metro Manila. Ang sa akin lang, ayusin nila yan. Kung inayos nila bukas, di malilift natin bukas. Kung patatagalin nila, tatagal rin yung lifting. Ang sagot, kung kailan may lift, kung may palugit, wala. Nasa kanila na lahat yan. The ball is in their court. Now, kung may pag-uusap, tuloy-tuloy naman kami nag-uusap kahit na over the weekend. Kagabi, nag-usap din lang kami ni Attorney Kimbo. At ang sabi ko nga sa kanya, ayusin lang nila yung system. That's all we ask for. And pangalawa, sabi ko, ang importante, puntahan nila ako anytime para magkaintindihan kami kung ano ang hinahanap nating ekspektasyon. Sa akin siguro, ang pinakamadaling expectation, 95% or 98% dapat ang readability. Kasi ganun daw sa SLEX. Ibig sabihin, pag madaan ka, 98% makakadaan ka. Dapat ganun kaganda yung SLEX. Opo, Mayor, tanong ko lang po, bakit po, ano po ang nangyari at humantong pa sa suspension ng business permit ang ipinatupad ninyo dito po sa mga toll gates?
Ma'am, 7 years na tayong nagko-complain. Hindi naman bago tong RFID na to eh. Ako 7 years na akong nabibiktima ng mga yan. Dati kasi kaya hindi napapansin ng taong bayan, ilang lanes lang yung RFID lane, mas nakakarami ang cash. Ngayon, dahil nga sa pandemya, naging cashless lahat. In-implement ang cashless sa lahat ng lane. Kaya napapansin natin yung mga problema. Ako, hindi po ako tutol sa RFID. Maganda hong programa yung ginagawa ng DOTR na mag-automate. Ang sa akin lang, mali yung o pangit yung technology na ginamit ng NLEX. Hindi ako tutol sa technology. Technology is supposed to make our lives easier, faster, and more efficient. Ang problema dito sa kanila, naging mas mahirap ang buhay natin kasi yung pagdako plaza, hulaan kung mababasa ka ng sensor o hindi. That's not how technology should be. Technology should be consistent and easy for all to use. Bakit humantong sa ganito? 7 years na akong nagkukulit sa kanila na ayusin. Ilang meeting na kami, ilang pangako na, walang nangyari. Pero ngayon, hindi na natin pwede pang ipagpaliban dahil nga nakaka-contribute sila sa palala na sitwasyon dito sa lugar natin. Alam nyo, Pasko ngayon, so holiday rush. Walang public, walang call number coding, walang truck ban, kaya nahihirapan tayo to manage the volume of vehicles. Dagdagan pa nga nila ng kaguluhan sa toll plaza. So yun ang naging reason kung ba't humantong sa ganito. Walang aksyon, walang konkretong plano, kaya kailangan natin kalampagin para gumalaw na kaagad sila sa mabilis na panahon. Opo, maiba naman tayo, Mayor. Kumusta naman po yung pagmamonitor natin sa mga pampublikong lugar ng Valenzuela City? Kaugnay nga po ng sinasabi niyong holiday season, kung sumusunod pa rin po ang ating mga nasasakupan sa health and safety protocols. Kaugnay naman po ito ng laban natin sa COVID-19. Madam, maganda yung numero namin ngayon. Hindi na kami nagbe-breach ng 80. Madalang na nga yun. No? So that's very good from a high of 1,200. So ibig sabihin, yung kampanya natin to do minimum health standards, umuub. This holiday season, isa sa mga news recently is yung hindi na kami nag-public display sa mga park namin ng mga decorations or Christmas tree. Hindi na rin kami nag-food fiesta o bazaar. Wala na kami mga public events, no? Para hindi natin matempa ang publiko na mag-converge, magtipon-tipon at ayaw na natin magkaroon pa ng super spreader effect. That's a super spreader event. That's why we did away with the normal trappings of Christmas. Ang panawagan nga namin sa kanila, ang Pasko, ang tunay na diwa ng Pasko, hindi matatagpuan sa public parks or sa malagagarbong dekorasyon sa park natin. Matatagpuan yan sa loob ng iyong tahanan, sa payak at simple na handaan ng pamilya kung saan sa loob ng tahanan safe sila. Okay, Mayor, bago po tayo magtapos, kunin ko na lamang po ang inyong mensahe sa inyong mga kababayan at sa ating manonood. Well, siguro ang mensahe ko lang, ang pamahalaan lungsod ng Valenzuela, ang inyong lokal na pamahalaan, patuloy na maghahanap ng paraan para maging permanente ang solusyon na ilalabas sa NLEX. Hindi ho natin hayaan na nakabitin lang sa suspension. Alam natin hindi sustainable to. We need a long-term, permanent solution dahil pang matagalan na tong new normal na setup. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon at paglilinaw, Mayor Rex Gatchalian ng Valenzuela City. Maraming salamat, ma'am. Magandang umaga. Salamat po.